characteristics ng mga narcissist na tao. At the end of the day, dapat hindi ka na nagagalit sa parents mo kasi parents mo pa rin sila. Kita ko na to eh. Yung chika about Danny Barreto and Dennis. Si Dennis, ang sinasabi nila, alam naman ng mga tao na medyo may matagal ng rift, no, si Dennis sa kanyang mga anak, no. And the issue na rin yun dati eh, na parang there was a time pa nga na parang bakit hindi pagbigyan itong mga anak yung tatay nila? Because at the end of the day, tatay mo pa rin yun. Alam mo naman tayong mga Pilipino, we have that saying, di ba? Na parang at the end of the day, dapat hindi ka na nagagalit sa parents mo kasi parents mo pa rin sila. Pero tama ba yun? Tama pa ba siya? Or tama ba siya lagi sa lahat ba ng situation? Does that always apply? Oh. So, parang recently kasi, nag-guest si Danny sa isang podcast and na-mention doon yung gulo sa bahay nila. Yung gulo nila niya with her parents. Yung mga parents na hindi magkasundo. And sabi ni Danny, she was happy that her mom had the courage to walk away from that kind of relationship. Yung mga toxic na relationship. And syempre, knowing na parang ang lumabas ang masama ay si Dennis, yung kanilang tatay, nag-react ngayon yung tatay na parang bang, syempre, de-defend niya yung sarili niya. It's obvious, no? Lagi naman ganun. And syempre, yung mga tao, yung mga netizens, nagsabi naman na, eto na naman siya, ide-defend ng kanyang sarili. Laging ide-defend ng kanyang sarili, i-gaslight yung mga tao. Pero, ang kausapin yung kanyang pamilya, makipag-ayos sa mga anak, ayaw. Yan, yung ganon. Some people are saying it's ang toxic. Ano? Ang toxic nung ganong entrada, nung ganong strategy na para bang magpo-post sa social media, victim card, magpapaawa, na para bang siya yung dehado, napapansin na siya ng mga tao. Yan. So, na para bang ang tawag daw sa kanyang strategy ay guilt tripping. Guilt tripping. Tatay niyo ako ganyan-ganyan. Bakit ganito? Bakit ganyan? So, also, at least nakikita na rin ng mga tao now. I think mas marami nakakakita now na it was a valid reason kung bakit, kaya pala hindi sila okay sa bahay. O kaya pala hindi okay yung mga anak dun sa tatay because may ganong ugali pala. May ganong side. Of course, may ganong side si Dennis na hindi naman makikita ng mga tao, ng mga fans because hindi nyo naman siya nakakasama sa bahay, hindi nyo naman nakikita araw-araw. And the only people who can see it, yung pamilya niya. Yon. And eto syempre dahil nag-react si Dennis about it, yung tatay, hindi papayag, nag-reply si Danny Barreto. And in a comment, she wrote, I think you are forgetting we all lived in the same house. This is sa kanyang tatay. That we woke up to your screams almost every morning. Kung hindi si mom sinisigawan mo, one of the help. This is what you always do. Use social media to defend yourself and spread more lies and gaslight your children. And now, me. You keep pushing this narrative na kinawawa ka. Weren't you the abusive one? Kahit nasaan tayo, kahit sa mall, sa grocery, wala kang pinipiling lugar para may sigawan. Default mo yan noon hanggang ngayon. 'Di ba? Tatawag ka sa mga anak mo mostly laging madaling araw kasi lasing ka para murahin at sigawan lang sila. And now, know-it-all pa ako, ikaw na naman ang kawawa. Si ma'am na naman ang sisiraan mo. Enough is enough. All your kids know who you are. That's why most of them have no communication with you. Because you burned bridges with each of them. Pero sa kwento mo, sila ang mali and ikaw pa rin ang kawawa. Make it make sense. End quote. Oh, 'di ba? With all that being said, ay, okay. Stepfather na lang pala niya si Dennis. Yung kapatid niya ang tatay. Okay. Gets. But yeah, he's still, parang tumayo pa rin siyang tatay, right? Tumayo pa rin siyang tatay doon sa mga bagets. And wow! Ang hirap talaga magmahal ng narcissist, I guess. Wow! Right? Ganito yung mga karakter
characteristics ng mga narcissist na tao. All you get is nothing but trauma. Oh, 'di ba? At ang reply, I will answer point by point. Nag-reply pala siya. Nag-reply si Dennis sa kanyang post, sa kanyang comment sa IG. IG to, 'di ba? Oh. I will answer point by point. So, paano siya mag-a-answer ng point by point? Mag-podcast din siya. Ganon. O, kaya napaka-importante ha. Pili din po kayo ng gagawin yung partner in life. Ng inyong magiging better half. If you see red flags as early as, a few months in the relationship, huwag kang maniwala sa sinasabi ng puso mo na kaya mo siyang ayusin, because once a narcissist, always a narcissist, and that person will only change pag gugustuhin niya. Hindi ikaw makakapagbago sa kanya. Ganon. Ganong mga hanar. Okay, so wait, I have a question. Does Dennis have, may bago ba siyang relationship now? Pero nakalagay dito kung meron siyang bagong walang nakalagay kung meron ba siyang bagong bagong kinakasama in life, ganyan. Wala nakalagay. Still, ang nakalagay lang dito, spouse is Marjorie Barreto. But they were annulled back in 2009. They have 7 children, including Julia Barreto. So, wala na. Yun lang. Oh, well. Alam nyo na, ha? Wait. Who are netizens? I mean, kanino siya kino-compare na mga parents? Wait, let's see. When it comes to like parents ng mga artista, ha? Wait, let me think. Meron ba akong nakikita na na okay? Wow, makapag-judge ako no? Like, so, diba usually, of course, if you come from a family na puro artista, yung mga ganitong issue talaga lalabas at lalabas kasi syempre mga tao nag-aabang lang naman ng issue. And if people are comparing Dennis sa iba pang mga artista na meron ding may pamilya, anak, na lahat nasa showbiz, nag-iisip ako kung sino mga artista ba yung kilala na merong magandang relationship with their kids. Paisip ako. Kasi mga kilala ko, well, in my sa level ko, yung mga artista na mga mag-aasawa na bagets pa yung anak nila eh. Like Marian and Ding Dong. Oh, 'di ba? Bagets pa yung mga anak nila eh. Pero mukha namang okay sila. Pero mga levels nila. Carmina. 'Di ba? Carmina and Zoren. Well, medyo malalaki na yung mga anak nila. Looks like they're okay naman. Though, I'm sure, I know, ang daming issue kay, 'di ba? Kay Carmina na parang hindi daw siya okay sa mga naging girlfriend ng niya. Naging girlfriend ba ng anak niya? But, that's normal. That's the usual nanay instincts. Ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell Para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito, ha? Kasi yes to yes!